Sino ba ang hindi nakakakilala kay Hulk Hogan? Sa mundo ng professional wrestling, isa siyang alamat. Ang kanyang signature yellow and red attire, ang pagpunit ng damit, ang pag-pose, at ang iconic na Hulkamania, lahat yan ay tumatak sa isipan ng milyon-milyong fans sa buong mundo. Pero sa likod ng makulay na karir at ng naglalakihang mga braso, ano nga ba ang kwento ng isang Terry Bollea? Samahan ninyo ako sa paglalakbay natin sa buhay ng The Hulkster mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa pagiging isang global phenomenon. Ipinanganak bilang Terry Gene Bollea noong August 11, 1953 sa Augusta, Georgia. Lumaki siya sa Tampa, Florida. Bata pa lang, mahilig na si Terry sa musika at wrestling. Sa katunayan, bago pa man niya pasukin ang ring, isa siyang bass guitarist sa ilang local rock bands sa Florida. Dahil sa kanyang laki at karisma, napansin siya ng mga local wrestling promoters habang nag-gym. Dito na nagsimula ang kanyang training sa ilalim ng legendary wrestler na si Hiro Matsuda. Ang training kay Matsuda ay hindi biro. Kilala siya sa pagiging strikto at sa unang araw pa lang ng training, sinadya niyang baliin ang binti ni Terry para subukin ang kanyang determinasyon. Pero imbes na sumuko, lalo lang tumibay ang loob ni Terry. Matapos ang ilang buwan, bumalik siya para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Nagsimula siyang mag-wrestle sa ilalim ng iba't ibang pangalan tulad ng The Super Destroyer. Pero ang malaking break niya ay dumating noong 1979 nang mapansin siya ni Vince McMahon Sr., ang ama ng kasalukuyang WWE Chairman. Dahil sa kanyang malaking pangangatawan na maihahalin tulad sa karakter na si The Incredible Hulk, binigyan siya ng pangalang Hulk Hogan. Sa kanyang unang run sa noon ay World Wrestling Federation o WWF, ginampanan niya ang papel ng isang heel o kontrabida at ang manager niya ay si Classy Freddie Blassie. Dito, nakalaban niya ang mga sikat na pangalan tulad nina Andre the Giant at Bob Backlund. Pero ang tunay na pagsikat niya ay hindi pa dito nagsimula. Lumipat si Hogan sa American Wrestling Association o AWA, kung saan mabilis siyang naging paborito ng mga fans. Dito, na unti-unting nabuo ang karakter na Hulk Hogan na minahal ng lahat. Ang kanyang karisma at ang paraan niya ng pakikipag-ugnayan sa audience ay kakaiba. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang career ay malapit nang dumating. Noong 1983, bumili si Vince McMahon Jr. ng WWF mula sa kanyang ama. Mayroon siyang isang malaking vision, gawing isang national at kalaunan global entertainment powerhouse ang wrestling. At para magawa ito, kailangan niya ng isang bida, isang superstar. Ang taong iyon ay si Hulk Hogan. Bumalik si Hogan sa WWF noong huling bahagi ng 1983 at noong January 23, 1984, sa isang gabing hindi malilimutan sa Madison Square Garden, tinalo ni Hulk Hogan si The Iron Sheik para maging bagong WWF World Heavyweight Champion. Sa gabing iyon, isinilang ang Hulkamania. Ang pagsabog ng Hulkamania ay hindi lang basta nangyari sa wrestling ring. Naging mainstream phenomenon ito. Si Hogan ay naging simbolo ng American heroism noong 80s. Ang kanyang tatlong demandments, train, say your prayers, and eat your vitamins, ay naging mantra ng mga kabataan. Naging cover siya ng Sports Illustrated, lumabas sa mga talk show at nagkaroon ng sariling cartoon series na Hulk Hogan's Rock and Wrestling. Ang unang WrestleMania noong 1985 ay isang malaking sugal para kay Vince McMahon. Pero dahil sa main event na nagtatampok kina Hulk Hogan at Mr. T laban kina Roddy Piper at Mr. Wonderful, Paul Orndorff, naging isang dambuhalang tagumpay ito. Inilagay ng WrestleMania ang WWF sa mapa ng pop culture at si Hogan ang nasa sentro ng lahat. Ang kanyang reign bilang champion ay tumagal ng 4 na taon. Sa panahong ito, matagumpay niyang naidepensa ang kanyang titulo laban sa mga pinakamalalaking kontrabida sa wrestling, kabilang na ang kanyang epic showdown laban kay Andre the Giant sa WrestleMania 30 noong 1987. Ang laban na ito kung saan binuhat at isinagawa ni Hogan ang body slam sa halos 500-pound na si Andre, ay itinuturing na isa sa mga pinaka-iconic moments sa kasaysayan ng sports entertainment. Pero tulad ng lahat ng bagay, ang Hulkamania ay nagsimulang magpakita ng paghina noong early 90s. Nagbago ang panlasa ng mga fans at lumitaw ang mga bagong henerasyon ng wrestlers. Noong 1993, umalis si Hogan sa WWF. Marami ang nag-isip na tapos na ang kanyang karera.
Pero nagkamali sila. Noong 1994, lumagda si Hogan sa karibal na kumpanya, ang World Championship Wrestling o WCW. Sa una, dinala niya ang kanyang classic red and yellow persona pero hindi ito kasing epektibo tulad ng dati. Kailangan ng isang malaking pagbabago at dumating ang pagbabagong iyon noong July 1996 sa event na Bash at the Beach. Sa isang shocking turn of events, si Hulk Hogan, ang superhero ng mga bata, ay nag-heel turn. Inatake niya ang kanyang kaibigang si Randy Savage at inihayag na siya ang third man sa grupo ni Scott Hall at Kevin Nash. Binuo nila ang New World Order o NWO. Ang pagiging Hollywood Hulk Hogan, suot ang itim at puti, ay isang masterstroke. Muli niyang binuhay ang kanyang career at tinulungan ang WCW na talunin ang WWF sa ratings sa loob ng 83 sunod-sunod na linggo. Ang NWO ay naging isa sa mga pinaka-cool at pinakamatagumpay na grupo sa kasaysayan ng wrestling. Muling naging hari ng wrestling si Hogan pero sa ibang paraan. Sa huli, nabili ng WWF ang WCW noong 2001 at noong 2002, bumalik si Hulk Hogan sa WWE. Sa WrestleMania 18, sa isang dream match na Icon versus Icon, hinarap niya si The Rock. Kahit na si Hogan ang kontrabida sa storyline, hindi mapigilan ng crowd sa Toronto na i-cheer ang kanilang childhood hero. Ang reaksyon ng mga fans ay napakalakas kaya't muling ibinalik si Hogan bilang isang babyface, kumpleto sa kanyang red and yellow attire. Sa labas ng wrestling, naging abala rin si Hogan. Nagkaroon siya ng mga pelikula tulad ng No Holds Barred, Suburban Commando at Mr. Nanny. Nagkaroon din siya ng reality TV show na Hogan Knows Best na nagpakita ng kanyang buhay pamilya. Pero ang buhay ni Hogan ay hindi rin puro tagumpay at kasikatan. Dumaan siya sa mga matitinding pagsubok, kabilang na ang isang magastos na diborsyo, mga problema sa kalusugan dahil sa mga pinsalang natamo sa wrestling at isang kontrobersyal na issue na naging dahilan ng pansamantalang pagkatanggal niya sa WWE Hall of Fame. Ang mga pagsubok na ito ay nagpakita ng mas vulnerable na side ng larger-than-life na si Hulk Hogan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili si Hulk Hogan bilang isa sa mga pinakakilala at pinaka-impluensyal na personalidad sa kasaysayan ng professional wrestling. Binago niya ang industriya. Ginawa niyang mainstream ang sports entertainment. Siya ang mukha ng dalawa sa pinakamainit na panahon sa wrestling history. Ang rock and wrestling era ng 80s at ang NWO Attitude Era ng late 90s. Mula sa isang musikero sa Florida hanggang sa pagiging superhero ng Hulkamania at sa pagiging astig na leader ng NWO, ang kwento ni Hulk Hogan ay isang patunay na sa mundo ng sports entertainment, ang kakayahang mag-reinvent ng sarili ay kasing halaga ng lakas sa loob ng ring. Ang kanyang legacy sa kabila ng mga kontrobersya ay hindi maikakaila. What you gonna do when Hulkamania runs wild on you? Maraming salamat sa panonood, mga kakwento. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga alamat. Hanggang sa muli,